Akala ko, ako lang ang tinatawag niyang baby. Akala ko ako lang yung may ganung pangalan sa phone niya. Hanggang sa isang gabi, may nakita akong notification. Hindi ko sinadyang basahin. Pero isang salita lang, sapat na para mabasag lahat. Baby, miss Nakita. Mga kwentong hindi laging malinis, pero laging totoo. Heartline Stories PH. May nag-message sa Heartline Stories PH. Sabi niya, hindi ko akalaing may ibang baby pala sa buhay niya. Mas masakit kasi, pareho pala kami ng tawag. Ito ang kwento ni Angela. Magkarelasyon kami ni Jordan ng halos 1 taon. Hindi siya yung sobrang showy, pero sweet siya sa sarili niyang paraan. May sarili siyang mundo, pero sinisigurado niyang kasama ako doon. Hindi niya ako tinatawag sa pangalan ko. Lagi niya akong baby. Sa chat, sa personal, kahit sa harap ng ibang tao. At aminin ko, doon ako kinikilig. Doon ako nakakaramdam na special ako. Kasi hindi niya yun ginagawa sa iba. May mga kaibigan siyang babae. Pero never ko siyang narinig na ganun magsalita sa kanila. Sa akin lang, ako lang yung baby. Minsan nga kahit simpleng chat lang, baby, kumain ka na ba? Baby, uwi ka na. Walang mali siya. Walang effort pakinggan. Pero para sa akin, ang bigat nun. Kasi akala ko, pang akin lang yung lambing na yon. Naalala ko pa yung isang gabi, magkasama kami sa kotse. Tahimik lang. Tapos bigla niya akong hinawakan sa kamay. Baby! Salamat ha. Para saan? Tanong ko. Sa'yo. Kasi nandyan ka. Ngumiti ako. Simple. Pero totoo. Hindi ko alam na hindi lang pala ako yung nandyan. May mga pagkakataon na hindi siya nagre-reply agad. Pero hindi ko pinapansin. Busy lang siguro. Ganun naman siya minsan. Hanggang sa dumating yung gabi na magkasama kami. Nasa kondo niya kami. Nanunood lang. Tahimik. Komportable. Tapos biglang nag-vibrate yung phone niya. Nasa tabi ko lang. Hindi ko naman talaga balak basahin. Pero napatingin ako, isang notification, isang pangalan na hindi ko kilala at isang message. Baby, miss na kita. Parang may tumigil sa mundo ko. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Kasi baka nagkakamali lang ako. Tinignan ko siya, busy siya sa TV. Parang walang nangyayari. Dahan-dahan kong tinanong, sino yon? Napatingin siya sa phone niya. Saglit. Tapos kinuha niya. Wala lang. Work. Work? Ulit ko. Bakit ka tinawag na baby? Sandaling natahimik. Tapos napabuntong hininga siya. Angela, wag na natin palakihin. Doon ako kinabahan. Kasi kung wala lang yun, bakit kailangan paliitin? Simple lang naman yung tanong ko. Sabi ko, sino yon? Hindi siya agad sumagot. At doon ko unang naramdaman na may hindi tama. Kaibigan, sabi niya.
Tinatawag mo bang baby yung kaibigan mo? Tahimik siya. Doon na nagsimulang bumigat lahat. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-walk out. Pero mula sa gabing yon, iba na yung pakiramdam ko. Hindi ko ma-explain. Wala namang konkretong ebidensya. Pero may mali. Yung tipong hindi ka mapakali kahit wala namang nangyayari sa harap mo. Minsan, tinititigan ko siya habang hawak niya yung phone niya. Tahimik, focused, tapos bigla siyang nangingiti. Hindi para sa akin. At dun, may kumurot na sa dibdib ko. Mas naging aware ako. Mas napansin ko yung mga hindi ko pinapansin dati. Yung mga oras na nawawala siya. Yung mga oras na hindi siya maabot. At yung mga oras na hawak niya yung phone niya palagi. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya. Nakita ko ulit yung pangalan. This time, hindi lang notification, conversation na. Hindi ko dapat binuksan. Pero binuksan ko. Isang scroll lang. Hindi ko na tinuloy. Baby, ingat ka, ha? Baby, miss kita? Baby, kailan tayo ulit? Pareho? Parehong pareho. Yung mga salitang akala ko, para lang sa'kin. Hindi ko na kailangang basahin. Kasi alam ko na. Kinabukasan, kinausap ko siya. Tahimik. Diretso. Ilang baby meron ka? Napatingin siya sa'kin. Nagulat siya. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Sabi ko, ilang baby meron ka? Hindi siya sumagot agad. At yun na yung sagot. Angela, hindi naman ganun. Wag na, putol ko. Wag mo nang ipaliwanag. Kasi kahit anong sabihin niya, iisa lang yung malinaw. Hindi lang pala ako yung tinatawag niyang baby. At dun ko na-realize, hindi pala lahat ng sweet totoo. Minsan, pare-pareho lang pala. Hindi ako umiyak agad. Hindi ako nag-breakdown. Parang naubos lang ako. Hindi galit. Hindi iyak. Kundi yung pakiramdam na parang tanga ka. Yung tipong binabalikan mo lahat. Lahat ng moment, lahat ng baby. At tinatanong mo sarili mo, totoo ba yun? O pareho lang din ba yun sa iba? Yung mga salitang kinikilig ako dati, bigla na lang nawalan ng halaga. Baby, ang dali lang pala sabihin. At ang dali ring ibigay sa iba. Hindi pala nasusukat sa tawag kung gaano ka ka-special. Kasi kung lahat tinatawag niyang baby, di wala ring ibig sabihin yun. Mas mahalaga pa rin kung paano kanya tratuhin kapag wala nang nakakakita. Kasi hindi naman ako nagkulang. Hindi naman ako naging mali. Pero bakit parang ang dali niyang ulitin yung ginawa niya sa akin sa iba? Kung ikaw si Angela, anong mas masakit? Yung malaman mong may iba siya? O yung malaman mong pareho lang kayo ng tawag? Heartline Stories. PH. Minsan, akala mo espesyal ka hanggang sa ma-realize mong pare-pareho lang pala kayong tinatawag. At kapag ganon, hindi ikaw yung minahal.
Isa ka lang sa mga sabay-sabay niyang pinaniwala.